agro-ecosystem analysis was conducted on November 16 in Sumandig, San Ildefonso sa Bulacan. The name of the owner is Rufino Reyes and the farm size is 0.5 hectares. The variety of the crops is 580. Ang 580 ay isang certified seeds under ng NSIC. Ang tagal ng maturity ng seeds is 112 to 115 days. And then, mas mainam siyang itanim pag wet season kasi mas nangangailangan ito ng mas maraming tubig para maging malusog yung rice natin. Resistant siya sa pests like brown black hopper and then stem borer. And then, resistant siya sa disease na bacterial leaf blight tsaka rice blast. And sa unang 7 days, ang in-apply na fertilizer is ammonium phosphate. And then after 25 days of transplanting, ang in-apply is complete fertilizer or triple 40. Yung week 1 naman ay meron siyang 65 days at meron siyang 98 cm na taas at yung number of tears niya ay 26. Isang sign ito ng maganda ang tubo ng pala at meron din siyang number 5 sa leaf color chart or LCC. And nag-average siya ng leaves na 5. Mahalaga din yung kunin yung agronomy data para malaman kung kulang ba ang fertilizer na in-apply at malalaman din kung maganda ang magiging ani ng palay. Sa natural enemies naman, sa snail or Leucochloridium variae, they can eat young rice seedlings and in severe cases, they can destroy an entire rice field overnight. Then dun sa lady beetle or Coccinellidae, they can damage to leaves leaving holes or deformities. Then dun sa damsels or Zygoptera, they are natural enemies in rice fields because they are voracious predator. They hunt inside the rice canopy, making them effective in controlling pests that live within the rice plant. Good day sir, my name is Prince Joseph B. Bangot. Ang didiscuss ko nga po pala ngayon ay mga insekto na nakita po namin sa pag-aaysa. Una na po dito ay yung armyworm o Mytemia separata. Ang ginagawa po nito sa halaman, kinakain po nito yung dahon. Kaya minsan makikita natin na may damage yung dahon. Dahil po doon naapektuhan yung photosynthesis o photosynthesize ng halaman. Kaya nagkakaroon ng mabagal na paglaki at mababang pag-produce ng yield. Sa control method naman po, pwede po tayong gumamit ng parasitoid at ibon na kumakain ng armyworm. Sa chemical naman po, pwede po tayong mag-spray ng insecticide. Pangalawa, yung rice bug o Leptocoris auratus. Ang ginagawa naman po nito sa halaman, sinisipsip po nito yung katas mula sa butil ng palay. Kaya minsan makikita natin na walang laman o hangin lang nasa loob. Sa control method po nito, ang pwede po natin gawin ay gumamit ng dragonflies at spider. Sa chemical naman po, pwede po tayo mag-spray ng insecticide kagaya ng carbaryl at piponil. Sa skipper naman po, Phyllopidas mathias, ang ginagawa naman po nito sa halaman ay kinakain po yung dahon at ginugupit. Dahil po doon naapektuhan yung photosynthesis o photosynthesis ng halaman. Kaya bumabagal yung paglaki. Sa control method po nito, iwasan po natin yung paggamit ng pesticide dahil naapektuhan po yung mga predatory insect natin kagaya ng dragonflies at parasitoid. Sa chemical naman po, pwede po tayo mag-spray ng Chloropyrifos o Pyrimethamine pagka malala na po yung infestation ng skipper. Recommendation. Hand weeding is recommended because it is environmentally friendly, precise, cost-effective, and promote soil health, while also preventing herbicide resistance and providing a sustainable chemical-free method. Ruden Santos, and I report the general observation na kinandak namin nung AISA. No? The water depth is 2.4 cm and the LCC is 5 and the presence of cohol eggs. No? Marami kami nakita na cohol eggs dun sa mismong area, dun sa may palayan. And present din siya ng rare weeds, no?
May mga weeds din doon sa mga gilid o doon mismo din sa may palay, no? Good day sir, my name is Prince Joseph P. Bangot. Ang didiscuss ko nga po pala ngayon ay week 2 ng aming pag-aaysa noong November 23, 2024. Agronomic data, yung age of the rice plant ay 72 days, then stage of the crops is vegetative, average of plant height ay 102 cm, then average number of tillers is 22, then yung average of number ng leaves ay 5, then yung LCC o color of leaves is 5 din po. Good day, ako po si Jemeline P. de la Cruz at i-discuss ko po ay about po sa mga insect pests na natagpuan namin sa pinagkondakan po namin ng ISA. Unang-unang insect pest po ay ang armyworms na ang scientific name ay Spodoptera frugiperda. Significant pest in rice fields, nagdudulot ito ng pinsala sa pamamagitan ng pagputol ng mga dahon at ng young leaf seedlings sa base ng halaman. They can also cut off rice panicles from the base, leading to substantial yield losses, especially kapag mataas ang populasyon ng mga armyworms. Ang life cycle po niya ay holometabolous, which is egg, larval, pupa, and adult stage. Sa management control naman po ay unang-una po is yung cultural control, flowing fallow land, reducing nitrogenous application. Sa biological control naman po, paggamit po ng mga natural predators katulad ng big wasp, arachnid flies, ants, at ng spiders. Sa chemical control naman po, pag-spray ng insecticides, especially in the late afternoon, and mixing the brown sugar to increase intake. Pangalawa naman pong insect pest is yung rice blackbag na ang scientific name po ay Sconitopara quartata. Rice blackbag, a sap-feeding insect that attacks rice plants at various stages of growth and can cause severe crop losses. Locally, ang tawag po sa kanya ay itim na atangya or nangisit abangaw sa Ilocano. Ang life cycle po nito ay egg, nymph, and adult na kung tawagin po ay parometabolous. Sa management naman po, unang-una po sa cultural control, kailangan po ay malinis po ang field at tinatanggalan po natin ito ng mga damo. Sa biological control naman po, paggamit din po ng mga natural predators katulad ng parasitic wasp at ng beetles. And lastly, ang chemical control po ay ang paggamit din po ng insecticides tulad ng pyrethroids and neem oil, and use of resistant varieties that are resistant to rice blackbags. And lastly po, ang mga rice keepers po natin na ang scientific name po ay Pelopidas matias fabricius. Ang mga skippers po ay found in all rice environment, but they are more abundant in rain-fed rice fields. Life cycle po niya is holometabolous din po. Yung egg po niya ay laid on rice plant and nearby vegetation. Sa larvae naman po, feeds on rice leaves, stem, or roots. Pupal stage forms on rice plants or soils. Sa adult naman po emerges, feeds on nectar or meats. Ang damage naman po na nagagawa po niya sa ating rice field ay defoliation, stem boring, and yield reduction. Sa management naman po niya, cultural control, removal of weeds, and pag-maintain po natin ng cleanliness po sa ating field. Sa biological control po, paggamit po ulit ng mga natural predators katulad po ng dragonflies or damselflies and ng wasps. And lastly, the chemical control. Paggamit po ng mga insecticides katulad po ng pyrethroids and neem oil. Ang topic natin ngayon, yung mga nakita natin insekto nung nag-ASA tayo. And number 1 nga dito yung jumping spider o yung Portia labiata. Ito yung isa sa mga suminsira sa mga palayan natin.
At meron din silang advantage kasi kinakain din nila yung mga malaliit na insekto na nakikita doon. Yung mga dumadapo din doon, kinakain din nila, ganun. And sunod natin is yung karaniwan na talaga na lagi natin nakikita pag sa palayan is yung golden apple snail o yung pumasaya canaliculata. Isa common freshwater snail and notorious agricultural pest in the Philippines. Yun talaga yung mga sumisira talaga sa mismong palay natin. Then nag-iiwan din ito ng kulay pink na mga itlog, yung parang tinatawag na pagkain ng bata. Ayun ang pinakasira niya. Mas malakas siya sumira ng palay kasi ano yun talaga wala talagang kwenta yung snail na yun And next natin is yung ladybug o yung Coccinellidae septempunctata. Ayun talaga. Ang kulay naman is kulay para siyang orange or reddish. Red ganon na may black spot. Ayun din yung mga karaniwan nating makikita sa nung nag-ASA tayo at yung conduct tayo ng survey na sa ASA. Ayun, makikita natin yung isa na yun is yung ladybug o beetles na yun, yung ladybug beetles. Next dito yung parang tutubi na karayom. Sa English is yung damselfly. Ayun. Ito yung ang scientific name nito is Egyptera snake doctor o Meljueling Calopteryx splendens. Ayun yung damselfly. Ayun, ang pinakamarami natin na makikita talaga din. Ayun, isa na yan yung damselfly. Kasi ayun, karaniwan na andun, mismo nung nag-iisa ako, lahat ng mga insekto, pinicturean ko. And nakita ko lahat yung mga yon. Ako mismo yung, hinuhuli ko nga siya Pero ako mismo yung lahat na nakakita ng mga insekto na yon. Recommendations. Handweed. General observation. Water depth 2.4 cm LCC. Number 5. Presence of cohol eggs and rare presence of weeds. Dahil po may rare presence po ng weeds, ang recommendation po is handweed or yung isahang pagbubunot ng mga damo.